Patuloy ang mahigpit na laban sa PBA Philippine Cup at pinatunayan ng Rain or Shine Elasto Painters na handa silang gamitin ang depensa at bench strength upang panatilihin ang momentum patungo sa susunod na hamon bilang solo top seed matapos padapain ang NLEX Road Warriors o ang ang NLEX Road Warriors. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Miculob. Umabante na sa solo top seed bitbit ang 7-2 na kartada ang Rain or Shine Elasto Painters sa PBA Season 50 Philippine Cup matapos talunin ng Converge Fiver Xers 90-84 nitong linggo sa Inares Center sa Montalban, Rizal. Pinangunahan ni Leonard Santillan ang Rain or Shine sa kanyang 16 points habang nagdala si Gian Mamuyak ng 15 puntos, 6 na rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block upang hiranging player of the game. Nagambag din si Andre Carakot ng 13 points habang may tag 10 sina Michael Malonzo at Kaelan Tiongson. Sa kabila ng 74-75 na abante ng Converge sa huling bahagi ng laro, bumawi ang Rain or Shine sa pamamagitan ng 3-point play ni Karakot at magkakasunod na baskets mula kina Mamuyak, Malonzo at Adrian Nocum upang kunin ang 83-75 na kalamangan. Sa post-game press conference, inamin ni Rain or Shine head coach Yang Giao na mabagal ang kanilang simula, ngunit napagandahan ito ng koponan dahil sa pure effort sa depensa at pagpapatakbo ng laro. Well, I saw the effort. It's really pure effort on our side. We were shooting the ball badly, actually. Our 3-point shooting is really bad. We got a lot of open looks pero hindi namin may pasok. Our free throw shooting is really bad. So, we needed to wake up for it. We just sheer effort lang talaga. Trabaho lang. Binanggit ni Giao na nakaambag sa kanilang pabor ang foul trouble ng malalaking manlalaro ng Converge at ang pagkaka-injure ni Justin Arana. Dahil dito, nakapaglaro ang Elasto Painters ng maliit na lineup upang pabilisan ng laro na anyay malaking tulong sa pagkuha ng momentum. Bagay na foul trouble yung mga bigs nila. Their bigs were in foul trouble and then we got a really big break with Arana's injury. Ipinunto rin ni Giao na malaking bahagi ng tagumpay ang bench production ng koponan matapos magtala ng 6-8 bench points kumpara sa 17 ng Converge. Actually, we actually designed it that way, no? Na wala naman kaming regular starting five. So, our second five can easily be the starting five. Kaya yung bench points namin, tingin ko, baka kami pinakamaraming bench points. Pinuri rin niya si Michael Malonzo sa all-around effort lalo na sa rebounding at tamang timing ng opensa. Dagdag pa ni Giao, dahil hirap sila sa shooting, kinailangan nilang depensahan ng laban at nagbiru pa sa huli. Special mention kay Mike Malonzo kung naitulong niya. Rebounding effort, scoring at the right time. We were able to play small because he played really big today. So, all-around effort. I told him at halftime na kung wala yung offense natin, let's turn this into a defensive game, which is exactly also what happened. So, priority na lang natin sa depensa. Maganda rin yung result ng disruptive defense namin. Medyo nalilito sila sa ginagawa namin. Nakakalito talaga, pati kami nalilito. So, mabuti na lang mas nalito sila ng konti. Binigyang diin din ni Giao na mahalaga para sa kanila na mapanatili ang momentum lalo't papunta sila sa Bahrain para sa susunod na laro. We can't let the momentum die out. Kung ano yung pwede namin ipapanalo namin, lalo papunta kami ng Bahrain, we want to give a good show in Bahrain. So hindi namin iintindihin kung pasok kami sa top 4 o hindi, basta ipapanalo namin mga laro. Susunod na makakaharap ng Rain or Shine ang Magnolia Chicken Templados Hotshot sa Khalifa Sports City Stadium sa Bahrain sa Lunes, December 15, isang laban ng parehong mahalaga dahil nasa ika-4 na pwesto rin ang Magnolia matapos ang panalo nito kontra NLEX. Ako, si Jake Miculob, Abante Sports, now na.